Pinatawag niyo raw po ako, sir. Gusto kong imbestigahan mo ang girlfriend ko. Alamin mo kung anong background information niya. Sinong pamilya niya? Saan siya nagtapos at ano ang tunay niyang pangalan? Mga gaano katagal mo matatapos yan? Give me less than a week, sir. Rush it. Gusto ko bago matapos ang linggong to, malaman mo na kung anong tunay na katauhan ng girlfriend ko. Kapag natapos mo yan, don't forget to withdraw 3 million from my account. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na katauhan ng babaeng nakita ko sa CCTV. Dagdag pa niya, bago siya bumaling mula sa bintana at umiling sa sarili ng dahil sa labis ng dismaya sa nangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Love is one of the sweetest things in the world. Ang sabi nila, if you truly love that person, hindi na magiging mahalaga sa'yo kung ano nga bang kakulangan na meron siya. Magkaiba man kayo ng etnisidad, malaki man ang age gap ninyong dalawa, magkaiba man ang estado ng buhay ninyong dalawa, o hindi naman kaya may kapansanan man ang isa sa inyo. Hindi na iyon mahalaga para sa isa sa inyo dahil ang tunay na pag-ibig walang pinipili. Ang tunay na pag-ibig, kahit nagaano mang kalaki ang kakulangan niyo sa isa't isa, magagawa niyo pa rin punan lahat ng yon kung magiging malawak ang pag-intindi ninyong dalawa sa relasyong meron kayo. Paano kung sa oras na lumalim ang relasyon niyong dalawa, may taong sumira sa kung anumang naumpisahan na ninyo? Magagawa mo pa rin ba siyang patawarin kahit na minsan ka nang nilinlang ng taong yon? Wow! Usal ni Meredith nang makita niyang kaibigan. Ang lawak ng ngiti natin ngayon ah. Siguro may nangyari na namang kakaiba sa'yo, no? Anong kakaiba na naman? Tanong ni Nanette na kahit piliting magmukhang iritado, ay sumusugat pa rin ang ngiti sa labi nang dahil sa sinabi ng kaibigan. Masaya lang ang araw ko. Nagkaayos na kasi kami ni Kuya Arturo kaya ganon, Mir. Kuya Arturo. Ulit itong bulong na animong tinutuya pa siya na tinawanan niya na lang. Ang sabihin mo, may nagpapasaya na naman sa buhay mo. At sinong maswerteng lalaki naman yan? Sinong lalaki yan na nakabingwit sa atensyon ng kaibigan ko? Kulit mo, wala nga. Sagot ni Nanette bago sila nagtawanan ng kaibigan niya. Aminin niyo man o sa hindi, ay tama ang kaibigan niya. Sa bawat ngiti niya ng mga oras na yon at sa bawat halakhak niya sa mga biro ng kaibigan niya sa kanya, may nagtatagong lihim sa lahat ng yon. May dahilan sa lahat ng yon. Nakilala ko siya sa dating site at may 2 linggo na rin kami nag-uusap through email. Pag-amin niya pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ni Meredith ng mga oras na yon. Nang dahil sa narinig ay agad na umangat ang labi ni Meredith habang nakatitig kay Nanette. Nang mapansin ni Nanette ang mapaglarong ngiti na ngayon ay nakapaskil sa labi ng kaibigan, hindi na siya nagdalawang isip pa na umirap kahit na natatawa na lang din siya sa reaksyon ng kaibigan niya. Alam mo ba kung ano nakakagulat, Nanette? Nang i-entertain ka ng lalaki. Parang kailan lang sinabi mo pa sa akin na wala kang balak na magnobyo ah. Anong nangyari sa'yo ngayon at bakit nagbagong isip mo? Tanong nito na may pangaako sa mga mata na tinawanan niya na lang. At saka hindi ko alam na gumagamit ka ng dating site ah. Yung totoo, Nanette, desperada ka na no? Anong desperada? Asik niya na tinawanan naman ni Meredith. Masaba na bang gumamit ng dating site? At isa pa, wala naman talaga akong balak na makipag-chat sa kanya. Sa katunayan nga, ginamit ko lang ang site na yon dahil bored ako ng mga panahong yon. Naghahanap lang ako na mapaglalaanan ko ng oras. Alam mo na, medyo malaki ang problema ko ng mga panahong yon. Kailangan ko talaga ng kausap. Kung hindi nga dahil sa lalaking yon, di sana hanggang ngayon ay kinikimkim pa rin ang galit ko sa sarili ko. Bakit nga ba kasi kinikimkim mo? Singal ni Meredith na hindi naman niya kinibo. Wala itong ibang ginawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinauupuan niya bago siya nagdesisyong bumaling kay Nanette na animong may pagtatampo. Alam mo, nakakatampo ka.
Hindi ko sukat akalain na magagawa mo pa talagang maghanap ng Amerikano para lang may makausap ka. Anong pakinabang ko rito? Nandito rin naman ako Busy ka noon, Mer. At isa pa may exam ka. Di ayoko namang makaabala sa'yo. Baka kapag shinare ko sa'yo kung anong napag-awayan namin ni Iris, baka mawala ka pa sa konsentrasyon. Sagot niya sa kaibigan. Ayoko namang sisihin mo ang sarili mo. Ayoko rin makaabala ako sa'yo. Baka pati ikaw madamay sa away naming dalawa ni Iris kaya hindi ko na sinubukan pang ikwento sa'yo. Speaking of Iris, nasaan na siya ngayon? Walang ibang nagawa si Nanette kung hindi ang tipid ng ngumiti bago nagbaba ng tingin. Lumaki si Nanette sa pamilya ni Iris nang mamatay ang mga magulang niya nung maliit pa lang siya. Kapatid ng nanay niya ang tatay nito at sila na lang natitirang kamag-anak ni Nanette. Kaya naman sila na lang din ang tumayong pamilya ni Nanette sa pagtagal ng panahon. Sa katunayan nga ay utang ni Nanette sa tita niya ang lahat at para makabawi, nagdesisyon na lang siya na tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho at makapag-contribute sa gastusin nila sa bahay. Wala namang problema sa mga tita niya ang paninirahan niya sa bahay ng mga ito. Sa katunayan nga ay maganda ang turing ng mga ito sa kanya. Maliban na lang siguro sa pinsan niyang si Iris na madalas niyang makaaway nang dahil sa pagsiselos nito sa kanya. Kinuha mo ba? Galit itong tugon dahilan upang kunot noo siyang bumaling ng tingin dito. Tinatanong kita, Nanette, kinuha mo ba? Ikaw lang ang pumapasok sa kwarto ko para maglinis kaya alam kong nasa sayo yung bracelet ko. Anong nasa akin? Wala ka namang pruweba, Iris. At isa pa, hindi naman ako interesado sa bracelet mo kaya wag mo naman akong pagbintangan. Anong wag kang pagbintangan? Ikaw lang naman ang alam kong nagkaka-interes sa mga gamit ko. Sigaw niya sabay duro kay Nanette at pagulo sa mga damit na tinutupi nito. Alam mo, Nanette, umamin ka na lang. Nagsiselos ka sa akin dahil hindi tulad ko. Nakakapag-aral ako at may magandang trabaho. Lahat ng mga bagay na mamahalin at gusto ko, nagagawa kong makuha. Kaya ka naiinggit. Ultimong bracelet na pinaghirapan kong bilhin na nakawin mo. Ilang beses ko rin bang kailangang ulitin sa'yo, Iris? Nawala nga akong kinalaman sa pagkawala ng bracelet mo. Mahinahon niyang tugon sa pinsan dahil ano pang mas lalo lang itong magngit-ngit sa galit. Baka na-misplace mo lang dyan sa tabi-tabi. May na-misplace ka pang malalaman. Hindi ako ignorante at balahura tulad mo. Kaya wag mong sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Angel niya na dismayado na lang na inilingan ni Nanette. Ilabas mo ng bracelet ko bago ko pa man halughugin tong kwarto mo. Sa oras talaga na mapatunayan kong ikaw ang nagnakaw sa bracelet ko, hindi talaga ako magdadalawang isip na palayasin ka sa bahay na to. Ang kulit mo naman, Iris. Sinabi ko na nga sa'yo na wala sa akin. Aniya na bahagya pang tumaas ang boses na ikinalaki ng mga mata ni Iris. Sinabi ko na sa'yo at ilang beses ko pa bang kailangang ulit-ulitin sa'yo. Wala nga sa akin kaya wag kang mambintang dyan. So tinataasan mo na ako ng boses ngayon. Angel niya. Lumapit siya kay Nanette upang sampalin sana itong ngunit agad siyang natigilan nang sandaling hablutin ni Arturo ang kamay niya na ikinatigil niya. Gulat siyang bumaling dito at nang makumpirmang ang kuya niya iyon, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang hablutin ng sarili niyang kamay at agad na humakbang paatras. Hindi ka ba nahihiya, Iris? Ang aga-aga sigaw ka ng sigaw. Anong problema mo ngayon, ha? Angel nito bago lumingon kay Nanette. Na ngayon ay nagbaba na lang ng tingin mula sa pagkakaupo niya sa kama kanina. Ano na namang pinag-aawayan ninyong dalawa? Tungkol na naman ba to sa pinag-awayan niyo nung nakaraan? Nanette stole my bracelet, kuya. Sigaw ni Iris dahil ano pang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Arturo. Siya lang ang naglalabas-masok sa kwarto ko at alam kong kinuha niya yon dahil naiinggit siya sa mga alahas na meron ako. How can you be sure? May pruweba ka ba? Tanong ni Arturo na hindi niya kinibo. Sa halip ay galit siyang bumaling ng tingin kay Nanette. Bago ko siya pagalitan, maglabas ka muna ng ebidensya na siya ngang talagang kumuha sa bracelet mo, Iris. Kuya, kapatid mo ko. Ni hindi ka man lang ba makikinig sa akin? Galit niyang tugon sa kapatid na ikinabuntong hininga naman ito. Alam kong siya yun, kuya. May pruweba man ako o wala, alam kong siya yun. Siya lang naman ang magkaka-interes sa lahat ng mga bagay na meron ako. Kaya alam kong siyang kumuha nun sa akin. Siya. Hindi ko nga kinuha yun, Iris. Manahimik ka.
Sigaw ni Iris sa kanya na ikinasidi ng galit ni Arturo ng mga oras na yon. Don't raise your voice, Iris! Galit na sigaw ni Arturo sa kanya na ikinatahimik niya. Bakit ba palagi mo nalang inaaway si Nanette? Araw-araw na lang ba, Iris? Kuya, hindi ako ang mga away kung noong una pa lang, inamin niya na sa akin na siya ang kumuha ng bracelet ko. Ang mahal kaya ng bili ko nun. Sigaw niya bago siya bumaling kay Nanette. Kung hindi mo maipapakita ngayon yon, baka naibenta mo na sa pawn shop. Nasaan ang pinagbentahan mong magnanakaw ka? Iris, what's the shouting, anak? Biglang saad ng nanay niya nang pumasok ito sa loob ng kwarto ni Nanette kung nasaan sila. Ang aga-aga, sigaw kayo ng sigaw. Nag-aaway na naman ba kayong dalawa ng pinsan mo? Nang pumasok ang nanay niya sa loob ng kwarto, tumawag sa balikat niya upang mapakalma siya. Agad na bumagsak ang mga mata niya sa bracelet na suot nito. Doon ay tila ba natauhan si Iris sa nakita niya. Maging sila Nanette ay natahimik na makita niya ang bracelet na suot ng nanay niya. Ano na naman bang problema niyo, Nanette? Tanong niya sa pamangkin na hindi naman ito kinibo. May problema ba? Bakit mo suot yan, Mama? Kunot na ang tanong ni Iris sabay duro sa bracelet na suot ng nanay niya. Hindi mo ba alam na kanina ko pa hinahanap yan? Oh, eto? Tanong ng nanay niya bago bahagyang natawa at bumaling sa anak. Kahapon ko pa suot ito, Iha. Nakita ko sa jewelry box mo kahapon kaya naisipan kong hiraman na lang muna. Hindi na rin ako nakapagpaalam sa'yo dahil may pasok ka kahapon. Hindi rin naman kita ma-text dahil alam ko namang hindi ka sumasagot sa lahat ng text ko sa'yo. Bakit mo naman naitanong? May problema ba? Tanong nito bago naguguluhang tumingin sa anak. Walang ibang nagawa si Iris kung hindi ang umismid sa ina bago siya nagdesisyong lumakad palabas ng kwarto ni Nanette. Naguguluhan silang napatingin sa isa't isa bago niya narinig ang pagbuntong hininga ni Arturo nang dahil sa nangyari. Sa susunod na kukuha ka ng gamit sa kwarto ni Iris, pwede bang magpaalam ka naman, Ma? Angil ni Arturo na ikinaangat ng kilay niya. Alam mo na ngang war freak ang anak mo, hindi ka pa nagpapaalam. Dagdag pa niya bago bubulong-bulong na lumabas ang kwarto ni Nanette. Ano bang problema ng dalawang yan? Tanong niya. Bago siya bumaling sa pamangkin niyang walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin sa kinauupuan niya. Ano nangyari sa inyo, Nanette? May problema ba? Nag-away na naman ba kayong dalawa ng pinsan mo? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Nanette kung hindi ang malalim na lang na napahinga sa sarili niya. Ganoon ang madalas na eksena sa bahay nila sa tuwing maaabutan siya ni Iris, kaya naman bakit pa nga ba siya magtataka kung bakit ito palaging ginagawa ng pinsan niya sa kanya? Mas matanda siya ng 1 taon kay Iris, kaya naman minsan ay pinagpapasensyahan niya na lang ang ugali nito. Kahit na kung minsan ay madalas siya nitong bastusin sa harap ng tiyahin niya. Wala namang magawa ang mga magulang niya dahil hindi tulad ng kuya niya. Spoiled brat ito at nasanay na lahat ng luhong gustuhin niya ay nakukuha niya. Tanging si Arturo na lang ang kinakatakutan nito, kaya kung sakali mang mawala si Arturo na titiyak niyang wala nang aawat sa kanilang dalawa sa oras na mag-away muli silang dalawa. Hindi niya maipagkakailang kamukhang-kamukha niya si Iris. Hindi naman sila magkapatid kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit kamukhang-kamukha niya ito. Si Iris yung tipo ng babaeng medyo suplada at maikli lang ang pisi. Kahit na hindi man lang nagkakalayo ang mukha nila sa isa't isa, hindi rin naman maitatanggi ng mga taong nakapaligid sa kanila na malaking pinagkaiba nilang dalawa kung ugali lang ang pag-uusapan. Kumbaga, siya ang softer version ni Iris kaya naman hindi nila maipagkakailang siya ang madalas na lapitan ng lahat kumpara kay Iris na halos layuan at isumpa ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa kasamaan ng ugali nito. Nanette, how's your work? Hectic pa rin ba? Isang buntong hininga pang pinakawala ni Nanette bago siya sumandal sa kinauupuan niya habang nakatitig sa screen ng desktop na ginagamit niya. Ilang segundo lang lumipas ay sumagot na ang Phil-Am na kachat niya magmula pa nung nakaraan. Greg. Okay naman. Overloaded ang papers na inaayos kaya medyo busy. Pasensya na rin kung medyo late nag-reply. Ang hirap makahanap ng oras dito, palaging busy. Ikaw, kamusta ka na nga ba? Okay na ba kayo ng sakit sa ulo mo? Hindi na namalayan ni Nanette na unti-unti nang bumakas ang ngiti sa labi niya nang makita ang chat ni Greg sa kanya. Kung nandito lang si Meredith ay baka pinunanan nito ang ngiti niyang yon. Nababaliw na ba siya?
Bakit siya automatikong napapangiti sa tuwing nakikita niya ang email sa kanya ng Amerikanong yon? Nanette. Hayon at nag-away na naman. Wala namang bago. Ilang segundo lang ay nag-email na naman pabalik sa kanya si Greg. Greg, kung ako talaga sa sitwasyon mo, iiwanan ko talagang pamilyang niya, Nanette. Nanette, hindi ko naman sila pwedeng iwanan, Greg. Sila na lang ang meron ako. At isa pa, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Greg, kaya ka ba umaaktong katulong sa bahay na yan dahil malaki ang utang na loob mo sa kanila? Hindi ganyan ang pagtanaw na utang na loob, Nanette. For once, mahalin mo naman muna ang sarili mo. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong to. Walang mangyayari sa'yo kung habang buhay mong tatanawin ang utang na loob mo sa kanila. Huwag mo rin sanang kakalimutan na may buhay ka rin, Nanette. May buhay at may gusto ka pa para sa sarili mo at yun ang unahin mo. Nagpatuloy lang sila sa pagpapalitan ng mensahe sa email hanggang sa dumating na nga ang oras ng trabaho ni Greg sa Amerika. Nang magpaalam sa kanyang binata, doon lang nagdesisyon si Nanette na umalis sa mesa niya at magtungo sa kusina upang maghugas ng mga plato. Tama naman si Greg at nakukuha niya naman ang pinupunto nito. Sadyang matigas lang talaga ang ulo niya kaya ginagawa niya ang lahat ng to. Tama naman ito sa sinabi niya, may sarili siyang buhay. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit nga ba hinahayaan niya ang sarili niya mabuhay sa ganitong klase ng sitwasyon. Maging ang tiyahin at tiyuhin niya ay ganito rin ang sinasabi sa kanya. Wala siyang ibang kailangang gawin kung hindi ang unahin ang sarili niya bago ang pamilyang yon. Dahil tulad nga ng sinabi ni Greg, may sariling buhay siya na kailangan ding paglaanan ng oras at panahon. Maging si Arturo ay ganito rin ang sinasabi, kaya naman hindi niya maiwasang manlumo na lang. Greg, uuwi ako dyan sa susunod na buwan. Gusto mo bang magkita tayong dalawa? Agad na nabuhay ang dugo ni Nanette nang mabasa niya ang email na yon ni Greg sa kanya ng umagang yon. Sa halos 6 na buwan niyang pakikipag-usap dito, hindi niya rin maitatangging tila ba unti-unti nang nahulog ang loob niya para sa binata. Ganon din ang nararamdaman ni Greg para sa dalaga. Kaya naman kahit na marami siyang trabaho sa ibang bansa, hindi pa rin siya nagdadalawang isip na sadyain sa Pilipinas ang dalaga. Sa bagay, may ilang taon na rin siyang hindi nakakabalik sa bansang yon kaya naman nang makilala niya ang dalaga sa dating site kung saan sila unang nagkakilala, hindi na siya nagdalawang isipan na maglaan ng oras para rito. Unang beses pa lang niya na sinabi kay Nanette na may kapansanan siya at hindi nakakalakad ng maayos. Hindi pa rin ito nagdalawang isip na makipagkaibigan sa kanya. At isa yon sa mga bagay na naging dahilan kung bakit mabilis siyang nahulog sa dalaga. Sa 6 na buwan niyang pakikipag-usap dito sa email, hindi niya maitatangging unti-unting nahulog ang loob niya sa dalaga. Wala itong pakialam sa kapansanang sinabi niya, ni hindi man lang ito na turn off sa kanya nang inamin niyang tungkol doon. Kaya naman mas lalo lang na lumaki ang respeto niya para sa dalaga. Nanette, oo naman, tinatanong pa ba yan? Agad na gumuhit naman ang ngiti sa labi niya nang makita niyang reply ng dalagang iyon sa email niya. Greg, sige ba, kita na lang tayo soon, Nanette. Tawagan na lang kita kung sakali. Babalik na muna ako sa trabaho ko. Pagkatapos niyang maitip ang mensahe niyang yon para sa dalaga, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang isarado ang laptop niya at halikan ng ibabaw no ng may ngiti sa labi. Makikita na rin kita, Nanette. Ani niya sa sarili bago siya huminga ng malalim at napangiti na lang sa sarili niya. Sa kabilang banda, nagtatrabaho sa isang malaking hotel si Iris, kaya naman bihira lang ito kung umuwi sa umaga. Tulad na nakagawian, kunot naman ang noon niyang nang sandaling dumiretso siya sa kwarto ni Nanette upang magreklamo na naman tungkol sa isang bagay. Hindi niya alam kung bakit galit na galit siya sa pinsan niya. Hindi naman siya ganito noon Dahil ba ito sa selos kaya niya nararamdaman ng lahat ng ito? O baka naman may iba pa siyang dahilan sa kung bakit niya nga ba nararamdaman ng lahat ng yon para sa pinsan niya. Nanette! Galit niyang sigaw, dahilan upang bahagya pang mapatalon si Nanette sa kinauupuan niya. Lalo na nang sandaling bumukas ang pintuan ng kwarto niya at agad itong niluwang pinsan niyang tulad ng nakagawian nang gagalaitin na naman sa kanya. Ano? Anong balak mo? Hindi mo lalaban yung uniforme ko? Gagamitin ko bukas sa trabaho yon. Oo na, sandali lang. Sagot ni Nanette sa kanya bago niya nagmamadaling pinatay ang desktop niya.
Agad na nangunot ang noon ni Iris nang makita niyang pagmamadali ni Nanette para lang mapatay ang desktop na iyon. Base sa itsura ni Nanette kanina, alam niyang may itinatago itong sikreto sa kanya. Kaya naman hindi niya maiwasang paningkitan ng mata ang pinsan niya. "Anong ginagawa mo kanina, Nanette?" Tanong niya nang hindi na makapagpigil pa. "Siguro, may inaayos lang ako, Iris." Sagot niya bago siya umalis sa kwarto niya ngayon. Wala ibang nagawa si Iris kung hindi ang sundan ng tingin ng pinsan niya bago siya napabaling ng tingin sa desktop nito. Alam niya sa sarili niyang may tinatago ang pinsan niya, kaya naman nang sandaling makalabas ito sa kwarto niya, hindi na siya nagdalawang isip pa na dumiretso sa lamisita nito upang buhayan ang desktop niya. May plano sana siyang manmanan ng account ng pinsan niya noong mga oras na yon. Ang kaso nga lang ay may password ang account ni Nanette, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na umirap na lang sa hangin bago niya tinantanan ang gamit ng pinsan niya. Sa kabilang banda ay nagpatuloy lang si Greg at si Nanette sa pagpapalitan ng mensahe sa email. May minsan pa ang umaabot sa puntong nagpapalitan sila ng larawan ng isa't isa, kaya naman mas lalo lang na nahulog si Greg sa dalaga. "Shoot, ang gwapo naman pala," komento ng kaibigan niya na ikinanguwi niya na lang. Nung bumaling ito sa kanya ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang bumuntong hininga na lang. "Ano nang plano mo niyan? Ang sabi mo kanina ay na-delay ang flight niya ngayong buwan, hindi ba?" Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang maghintay na lang?" Patanong niya na sagot na maging shy na dismaya sa tinanong ng kaibigan niya. Hanggang paghihintay na lang ako eh. Nangako naman siya sa akin na uuwi na siya sa susunod na buwan, kaya maghihintay na lang talaga siguro ako. Walang ibang nagawa si Meredith kung hindi ang tumango na lang. Nang maalala ang kinwento sa kanya ng kaibigan, hindi na siya nagdalawang isip pa na muli itong tanungin. "Hindi ba't nasabi mo sa akin kanina na may kapansanan siya?" "Hindi lang siya makapaglakad ng maayos, Mer." "Kahit na, ganun pa rin yun, no?" Sagot nito sa kanya nang iniwian niya na lang. "Hindi ka man lang ba na-turn off sa kanya nung sinabi niya naka-wheelchair lang siya at hindi nakakapaglakad ng maayos?" "Bakit naman ako matu-turn off sa kanya?" Tanong ni Nanette sa kanya bago napabuntong hininga sa iniisip ng kaibigan niya sa kanya. Wala naman akong pakialam kung may kapansanan man siya o wala. Ang tanging gusto ko lang, magkaroon ng kaibigang tulad niya. Tulad ko, may problema din siya sa pamilya niya. Naiintindihan niya ako at pinapakinggan niya naman lahat ng hinanaing ko sa pinsan ko. Mabait siya, Mer. At wala namang mali sa kanya. Siya lang nakakaintindi sa akin. Never niya akong hinusgahan, kaya okay siya sa akin. So, may gusto ka na sa kanya niyan? Mapaglaro nitong tanong na ikinanguso niya bago bahagyang napaisip sa sarili. May gusto nga ba siya kay Greg? Unti-unti ay may sumugat ng ngiti sa labi niya habang iniisip niya lahat ng napag-usapan nila nitong mga nakaraang araw. Aminin niya man o sa hindi, itanggi niya man o sa hindi, alam niya sa sarili niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog dito. Mabait si Greg at madalas siya nito kung intindihin, kaya naman hindi niya na rin maipagkakailang nahulog na ang loob niya rito kahit na hindi pa niya ito nakikilala sa personal. Nang makita ni Meredith ang ngiting nakaukit sa labi niya, wala na itong ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang, kaya naman ang ngiti niyang yon ay unti-unting napalitan ng pagkangiwi sa inasal nito. "Tumigil ka nga sa pagtawa, Mir." Aniyat nang dahil sa kakatawa nito sa harapan niya, hindi na rin napigilan ng sarili niyang matawa kasabay nito. "Ano ba, Mir? Tumigil ka nga." Ang kaibigan ko, nagdadalaga na. Mapaglaro nitong pang-asar sa kanya na ikinatawa niya na lang. Kunot noong tinahak ni Iris ang daan patungo sa kwarto ni Nanette nang sandaling hindi niya ito makita sa kabuuan ng bahay. Wala naman siyang kailangan sa pinsan niya. Gusto niya lang talagang ma-check kung ano nga bang tinatago nito sa desktop niya, kaya naman nang mapansing walang tao sa kwarto nito, ngunit nakabukas ang desktop nito, hindi na siya nagdalawang isip pa na pumasok sa loob at umupo roon upang halugugin ang mga files na naroroon sa desktop ng pinsan niya. Wala namang kakaibang files ang buwisit na babae na yan. Bigo niya saad sa sarili. Pagkatapos ng ilang minutong paghalughog at wala naman siyang kakaibang nakita sa files ng pinsan, sino namang tanga maglalagay ng hidden file sa computer niya pagkatapos ay iiwanan niya lang ito nang hindi mo lang pinapatay? Mas kinakailan talaga, tanga ka, Iris. Pagkatapos ng ilang sandali niyang paghalugog sa account ni Nanette, hindi kalaunan ay dinala siya ng mga daliri niya sa email account na to.
Doon niya lang napagtanto na wala sa folder ng desktop nito ang hinahanap niya. Sa halip, ay naroon ang palitan niya ng mensahe sa AFAM na nakilala nito sa dating site sa Google na meron siya. Dahil nga sa wala pa si Nanette at nasisigurado niyang mamaya pang uwi nito, hindi na siya nagdalawang isipan na halughugin ang palitan nila ng mensahe ng PhilAm na kausap nito magmula pa noon. Wala na siyang pakialam kung hindi man siya makapasok sa trabaho niya. Ang tanging gusto niya lang ngayon ay ang mabasa lahat ng mensahe ng lalaking yon sa pinsan niya. Hindi niya na rin naman sinubukan pang basahin ang buo nilang palitan ng mensahe, kaya naman mas pinili niya na lang na basahin ang pinag-uusapan nila nitong huli. Nanette, kamusta na ba mga paa mo? Nagagalaw mo pa ba? Greg, to be honest, hindi pa. Dadaan naman ako sa therapy sa susunod na buwan, kaya baka hindi pa ako makakauwi. Sana gumaling na. Gusto ko rin makauwi sa Pilipinas to see you. Nanette, ikaw talaga. Kung kailangan mong magpatuloy sa therapy, gawin mo. Hindi naman ako umaalis ng Pilipinas. Anytime pwede mo naman akong bisitahin dito. Greg, you're sure hindi ka na turn off sa akin? Nanette, bakit naman? Mabuti ka namang tao. Greg, mabuti lang, hindi gwapo. Walang ibang nagawa si Iris kung hindi ang umuwi na lang na mabasa niya ang palitan nila ng mensahe. Nang makita niya ang litrato ni Greg na ipinasa niya kay Nanette nitong nakaraang linggo, doon lang unti-unting namilog ang mga mata niya na makita niya ang gwapo ngang talagang lalaking yon. Holy shoot! Nakabingwit ng isda ang babaeng yon. Aniya habang pinagmamasdan ang litrato nito. Hindi niya maitatangging gwapo ngang talaga si Greg. Base sa palitan nila ng mensahe, natitiyak niyang may gusto na ang lalaking iyon sa pinsan niya. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos at bago pa man mawala sa kanyang oportunidad na iyon, hindi na siya nagdalawang isip pa na kuhanin ang email ni Greg at agad iyong padalhan ng mensahe gamit ang bago niyang email. Iris, hello Greg, this is Nanette. This is my new email. My email was hacked last night kaya hindi na rin ako makapag-reply sa'yo. I already blocked you last night. I'm sending you this email to inform you that this is my new account na. Hope you reply to me soon. I love you. Hindi na siya nagdalawang isipan na isend ang email na yun kay Greg bago niya tuluyang iniwan ang desktop ni Nanette at nagmamadali na ngang umalis sa kwarto nito. Halos mapatalon pa siya sa gulat nang makasalubong niya si Nanette, kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang bahagyang kumunot ang noo nito nang nagpabalik-balik ang tingin nito sa kanya at sa kwarto nito kung saan siya lumabas. What are you looking at, loser? Tanong ni Iris bago siya umira patuluyan nang nilagpasan ng pinsan niya. Sa halip na kumibo ay walang iba nagawa si Nanette kung hindi ang dumiretso na nga sa desktop niya. Hindi na rin siya nagtaka pa nang makita niya nakabukas ang desktop niya dahil ganito naman ito nung iniwan niya. Hindi na rin naman niya naisip na pagbintangan si Iris na may ginalaw sa gamit niya dahil natitiyak niyang imposible yung gagawin ng pinsan niya dahil hindi naman ito interesado sa mga bagay na meron siya tulad ng palagi nitong sinasabi noon sa kanya. Ang hindi niya alam, Greg, nagulat ako sa reply mo, Nanette. But seriously, are you sure you love me? Hindi ba hacker tong kausap ko? Baka ginugood time mo lang ako, ah. Halos maibuga ni Iris ang kaping iniinom niya bago siya nagdesisyong kagat di lang nireplyan ng email sa kanya ng binatang yon. Iris, why would I lie to you? Totoo naman kasi. I like you the very first time na nakilala kita. Looking forward na makilala ka in person. Ilang minuto lang ay muling nag-reply si Greg sa kanya. Greg, hopefully matapos ng therapy sa susunod na buwan at nang makauwi na ako dyan. Looking forward din na makilala ka sa personal. Greg, ano nga palang nangyari sa'yo at bakit bigla ka na lang umi-English ng ganyan? Ang akala ko ba hindi mo gusto na nag-i-English ka? Sinabi niya yun sa isang Amerikano? Kunot noon saad ni Iris sa sarili niya bago siya umiling at muling nagtipa sa telepono niya. Iris, sometimes yes, pero minsan hindi naman. Kilala mo naman ako, medyo baliktad. Haha. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang silang dalawa ni Greg sa pag-email sa isa't isa. Sinabi na rin ni Greg na na-block niya na ang email ni Nanette na nahack. Kaya naman sigurado na si Iris na kahit magpadala si Nanette ng email kay Greg ngayon, nasisiguro niyang hindi na ito papasok sa email ni Greg. Gusto niya nga matuwa dahil nang malaman niya kay Greg na tutuloy na ito sa pag-uwi niya sa susunod na buwan,
Hindi na siya magkanda o gaga sa pagpapaganda. Gwapo si Greg at madalas itong magpadala ng picture sa kanya. Kaya naman hindi rin maipagkakailang excited na siya sa pagkikita nilang dalawa. Sa kabilang banda naman ay walang ibang nagawa si Nanette kung hindi ang makaramdam na lang ng lungkot. Habang pinagmamasdan niya ang huli niyang email kay Greg na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nababasa. Nanette, ano nang nangyari sa'yo, Greg? May 1 linggo ka na hindi nagre-reply sa mga email ko ah. May nasabi ba ako sa'yo na hindi mo nagustuhan? Nanette, Greg, posible nga ba na nawala na ito ng gana sa kanya at sa paulit-ulit nilang pagpapalitan ng mensahe sa isa't isa? Nanette, nandyan ka pa ba, Greg? Baka mamaya niyan isurpresa mo ko ah. Huwag mo sabihin nandito ka na sa Pilipinas kaya hindi mo na nagagawang mag-reply sa lahat ng email ko sa'yo. Pero biro, nandito ka nga ba? Bakit kaya hindi siya nagre-reply sa lahat ng email ko sa kanya? Bulong niya sa sarili bago siya lumabas sa kusina ng bahay nila upang maghugas ng plato. Agad siyang natigilan nang makita niya si Iris na malawak ang ngiting nakaupo sa sofa. Nanatili lang ang mga mata nito sa cellphone at animong abalang-abala sa kung sino man ang katext nito ng mga oras na yon. Hindi niya na namamalayang nagtagal ang titig niya kay Iris kaya naman halos pagtaasan niya nito ng kilay nang mapabalikwas ito sa pagkakaupo nang makita siya nito. "What the hell are you looking at?" Singal ni Iris sa kanya. "At sino na naman yung katext mo?" Tanong niya dahilan upang mapairap si Iris sa kanya. Hindi na rin naman siya nagtaka pa na mabilis itong umismid sa kanya at sa halip na sagutin ang tanong niya ay wala itong ibang nagawa kung hindi ang maglakad palayo na animo nagmamadali pa. May kung ano siyang nararamdaman sa ginawa nitong pagkilos at sa halip na intindihin niyon ay mas ninais niya na lang na baliwalain niyon. Kung may iba bang katext si Iris o kung may boyfriend na lang talaga ito, ano bang pakialam niya? Nag-aalala lang naman siya sa binubola nitong lalaki dahil natitiyak niyang kung may interesado mang lalaki sa pinsan niya, natitiyak niyang nagkakamali lang ito sa desisyong paglapit kay Iris. Ewan niya lang kung magtagal silang dalawa. Sa ugali pa lang ni Iris, natitiyak niyang susuko na kung sino mong binubola at ini-entertain ito ngayon. "Oh, busangot na naman ang mukha mo?" Puna ni Meredith nang bahagya siyang tumigil sa pagmamop sa sahig na pinapasukan niyang coffee shop. "Anong meron, LQ ba?" Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Nanette kung hindi ang magsalumbaba sa mesa habang inaalala ang huling pag-uusap nilang dalawa ni Greg noong mga oras na yon. May 1 buwan nang nakalilipas simula nang huli silang nagkausap kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot. May nasabi ba siyang hindi maganda na pwedeng ipagtampo ni Greg sa kanya? Wala naman silang pinagtalunan na. Oo, nagtalo sila sa kung gulay nga ba o prutas ang kamatis pero ibablock ba siya ni Greg ng dahil lang sa bagay na yon? Hindi ba't napakababaw naman ang bagay na yon kung iyon nga bang tunay na dahilan sa kung bakit hindi na siya nareplyan ng binatang yon? "Hoy!" Halos mapabalikwas pa siya sa pagkakaupo nang sinadya pa ni Meredith na gulatin siya. "Kanina ka pang wala sa sarili mo, Nanette ah. Ayos ka lang ba o may pinagdaraanan ka na naman ngayon?" Tanong nito na ikinahinga niya na lang ng malalim bago nag-iwas ang tingin sa kaibigan. "Don't tell me nag-away na naman kayong dalawa niyang kakambal mo." "Hindi niya ako inaaway. Bihira niya lang din ako kung pansinin sa bahay kaya..." "Wow! Bihira ka na lang kung pansinin? Bago yan ah." Natatawa nitong biro na inismira niya na lang. "Ano naman nakain ni Iris at bihira ka na lang kung pansinin? Yan bang gumugulo sa isip mo ngayon?" "Sa bagay, Nanette. Kahit sino naman magugulat kung biglaan ka na lang kung hindi pansinin ang kaaway mo." Natatawa niyang dagdag na hindi niya kinibo. "Iyan bang gumugulo sa isip mo ngayon?" "Hindi, Mir." Sagot niya dahilan upang pabuntong hininga itong naupo sa mesang kaharap niya. "May iba pa." "Don't tell me tungkol kay Greg yan." Tanong nito. Noong una hindi niya alam kung paano sasabihin kay Meredith ang tungkol sa ginawa ni Greg sa kanya. Natakot nga siya na baka pagtawanan siya nito sa oras na aminin niya rito na ginost siya ng lalaking ipinagmamalaki niya noong una rito. Ginost siya ni Greg? Wala naman na yan sa pinag-usapan nila noong una. Dahil pa rin ba ito sa naging diskusyon nila noon sa kamatis? "Ano?" Gulat na saad ni Meredith na ikinabuntong hininga niya na lang.
Hindi kalaunan ay bumulalas ulit ito sa kakatawa nang dahil sa pag-amin niya, kaya naman walang iba nagawa si Nanette kung hindi ang mapailing na lang. Lungkot na lungkot at dismayado na nga siya sa nangyayari sa kanya. Pagkatapos ang kaibigan niya ay walang ibang ginawa kung hindi ang pagtawanan ng pinagdaraanan niya ngayon. Ganito ba talagang babaeng to? Walang nakakatawa sa sinabi ko, Mare. Angil niya nang hindi na nakapagpigil pa. Ako na nga tong tinakbuhan. Nagagawa mo pa akong pagtawanan. Para kang hindi kaibigan na. Natatawa lang ako, Nanette. Huwag ka namang masyadong magalit dyan. Anito bago nagpunas ng luha sa labis na kakatawa kanina. Nang dahil lang sa kamatis, nagawa kang i-block ng ka-MU mo. Ang babaw niyo naman. Ang babaw talaga. Muli siyang tumawa kaya naman walang ibang nagawa si Nanette kung hindi ang umiling at pakinggan na lang ang pagtawa ni Meredith sa pinagdaraanan niya kay Greg. Ganyan talagang lalaki, Nanette. Gusto nila, sila lang ang palaging tama. Ni hindi nga nila magawang respetuhin yung opinyon ng kapareha nila. Gusto nila, sila na lang palagi ang tama. Saad nito na ikinangiwi ni Nanette. By the way, ano nang balak mo niyan? Wala. Ikaw walang gagawin? Natatawang tanong ni Meredith sa kanya na para bang ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya iyon mula sa bibig ni Nanette. Oh, come on, Nanette. Imposibleng wala kang gagawin. Kilalang kilala kita. Hindi ka matatahimik kung hanggang ngayon hindi ka pa rin kinikibo ni Greg ng dahil lang sa kamatis. Umirap siya bago itinago ang ngiting muli na namang bumakas sa labi niya. Come on, Nanette. Sobrang babaw naman ang napag-awayan yung dalawa. Para naman kayo mga bata sa ginagawa ninyo. Hindi na ako makakapag-reply sa kanya, Mare. At wala na rin akong contact sa kanya. Gustuhin ko mang humingi ng tawad. Hindi ko rin naman magawa dahil wala na akong access sa kanya. Wala na rin ang account ko rin sa dating site kaya hindi ko na alam kung paano ako makikipag-usap sa kanya. Lalo na ngayon. Baka nga nag-ghost ka nang talaga. Komento na nito at hindi na siya kinibo. Ayan kasi, may dating site ka pang nalalaman. Ba't kasi hindi ka nalang maghanap ng Pinoy rito? Marami pa itong sinabi sa kanya na hindi niya nakinibo pa. Para saan pa kung sasagutin niya pa lahat ng pasaring ng kaibigan niya sa kanya? Tama naman siya, hindi ba? May punto naman siya. Tama siya at siya itong nasa mali. Sa katunayan ngayon, wala naman talaga siyang balak na patagalin ang pag-uusap nilang dalawa ni Greg noon. Kaya naman hindi niya rin maipagkakailang nalulungkat siya na biglaan ang hindi na nito pagpaparamdam sa kanya. Saan nga ba siya talagang nagkamali? Baka sigurong ganun talaga ang buhay. Ani sa sarili bago bumuntong hininga. Hayaan mo na, kakalimutan ko na lang din siguro lahat ng napag-usapan namin dati. Dagdag pa niya na hindi na kinibo ni Meredith upang gatungan ang sinabi nito. Sa kabilang banda, malaki na ang nakapaskil ng ngiti sa labi ni Iris nang sandaling magtungo siya sa restaurant na sinasabi ni Greg kanina. May 1 linggo na sa Pilipinas si Greg. Hindi niya naman gustong magpakita kay Nanette nang wala sa napag-usapan nila noon dahil natitiyak niyang abala din ito sa trabaho at responsibilidad niya bilang pamangkin sa pamilyang kumupkup sa kanya noon. Ngayong may extra na siyang oras, hindi na siya nagdalawang isip pa na makipagkita sa dalaga sa restaurant na siya mismo ang nag-book. Greg, nandito na ako, Nanette. Halos napatayo naman si Iris sa kinatatayuan niya nang makita niyang pamilyar na mukha sa malayo na ngayon ay nakangiti ng nakatitig sa kanya. Ang ngiting nakaukit sa labi niya kanina ay unti-unting nalusaw nang makita niyang naka-wheelchair ang lalaking yon. Oo, at gwapo siya at mukha namang mabango. Pero hindi niya alam kung bakit. Pero tila ba agad siyang na-turn off nang makitang nakasakay lang ito sa wheelchair habang tulak-tulak ang sarili niya na ngayon ay papalapit na sa mesa. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng dismaya nang makita niyang nahihirapan ng binata sa pagpapagulong sa wheelchair na kinauupuan niya. Kaya naman hindi na rin nagdalawang isip ang waiter na napadaan sa direksyon niya upang tulungan siya sa pagtutulak nito. Nang sandaling makarating siya sa mesa nilang dalawa, ay isang ngiti agad ang iginawad ni Greg sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tipid na ngumiti sa kanya. It's so nice to see you in person. Mas maganda ka pa lang talaga sa personal. Saad ni Greg bago namumulang ngumiti sa dalaga na hindi naman ikinabago ng reaksyon nito. Kamusta ka na nga ba? Pasensya na kung ngayon lang ako nagkipagkita sa'yo. Gusto nga sana kitang sorpresahin sa personal.
Well, to be honest, nagulat nga ako. Sagot ni Iris sa kanya bago ito umismid sa hangin at naupo sa upuang kinauupuan niya kanina. Glad to meet you in person too, Greg. Namumulang pisngi ni Greg bago siya tumango at ngumiti sa dalaga, habang si Iris naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang tipid ng ngumiti sa kanya. Sa tuwing mapapabaling ang tingin ni Greg sa menu na hawak niya, hindi na naiiwasan ni Iris na mapairap na lang sa kinauupuan niya. Oo, gwapo siya. Pero anong magagawa ng mukha niya kung pilay siya at hindi nakakalakad ng maayos? Ang akala ko ba matinutong lalaking to? Hindi ko naman ini-expect na disabled palang lalaki na tipuhan ng babaeng yan. Aniya bago umismed. Sa kabilang banda, wala namang nagagawa si Greg kung hindi ang manahimik at lihim na pagmasdan ng babaeng kasalo niya sa mesa ng mga oras na yon. Alam niya kasi na nagulat si Nanette ngayon sa harapan niya. Kaya naman ganito na lang siya kung patunguhan nito ngayon. Madalas niya rin kung mahuli si Nanette na nakatitig sa mga paa niya, kaya naman natitiyak niyang may kung ano nang naglalaro sa isip ng dalagang kasalo niya sa dinner noong mga oras na yon. Sandali lang. Dismayado ba ito sa nakikita niya sa kanya? Hindi ba kilala na siya ni Nanette? Ilang beses niya na rin binanggit sa dalaga na paralisado na ang kalahati ng katawan niya, kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang ito kung magulat sa harapan niya. Unti-unti niya pinagmasdan si Nanette sa mukha nang matuon niya ang mata nito sa menu na kanina niya pang pinagmamasdan para lang mawala ang atensyon niya sa mga paa ni Greg na kanina niya pang tinitignan. Hindi niya maipagkakailang medyo maputi si Nanette sa personal kumpara sa kung anong napag-usapan nila noon tungkol sa kutis nito. Malayong malayo ang kutis nito ngayon sa larawang sinend ito sa email niya noon, kaya naman hindi niya naiwasang mapaisip na lang. Baka naman talagang pinaghandaan niya ang araw na to dahil magkikita kaming dalawa. Tanong niya, dahilan upang nakangiti siyang umiling bago siya nagdesisyong mag-angat ng tingin sa dalaga upang makuha ang atensyon nito. Pinaghandaan mo ang talagang pag-uwi ko rito, ano? Hindi ko kasi alam na medyo tisay ka pala sa personal. Ang buong akala ko talaga ay kayo manggi ang balat mo. So, I didn't expect this. Gumagamit ako ng sunscreen at nagpapa-inject din ako ng gluta sa balat, kaya ganon. Meron naman siguro mga gamot sa pagpapaputi sa ibang bansa, hindi ba? Anito na ikinatango niya na lang. May gusto pa sana siyang itanong sa dalagang kaharap niya, ngunit agad niyang napigilan ng sarili ng sandaling maalala niya kung anumang napag-usapan nilang dalawa noon tungkol sa mga produktong nakakaputi ng balat. Ang akala ko ba may allergy ka sa balat kapag gumagamit ka ng glutathione? Tanong ni Greg sa kanya pagkatapos ng ilang sandali. Nang dahil sa narinig na tanong mula sa binata, hindi na nagawang pigilan ni Iris ang makaramdam ng gulat at kawalan ng isasagot sa binata. Bakit niya nga ba nakalimutang marami nga palang allergy si Nanette sa katawan na wala siya? Bakit sa dinami-rami ng pwede niyang kalimutan? Bakit ang bagay na yun ang nakaligtaan niyang pag-aralan noong una pa lang? Nagpanggap nga siyang si Nanette sa harap ni Greg pagkatapos ay ganito pang mangyayari? Kung gusto niyang maging successful ang pagpapanggap niyang to sa harap ni Greg bilang totoong Nanette, siguro sa tingin niya ay kailangan niya ng umpisang isa puso ang kung anumang meron si Nanette na wala siya. Baka nga isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nga ba madala siyang kupagmasdan ni Greg magmula pa kanina. Iniinuman ko naman ng gamot kaya... Aniya bago nagkibit ng balikat. Naningkit naman ang mga mata ni Greg nang dahil sa sinabi niya. Gustuhin niya mang questionin pa ang dalaga tungkol sa bagay na yon, ay hindi niya rin naman magawa dahil natatakot siyang baka ma-offend ang dalaga sa mga itatanong niya rito. Ngayon na umamin na ito sa kanya ng tunay niyang nararamdaman, bago pa man siya makipagkita rito, tingin niya ay kailangan niyang magpabango sa dalaga at nang sa ganon ay hindi siya nito i-reject sa oras na manligaw siya rito. Tama, may plano siyang manligaw sa dalaga dahil siya mismo sa sarili niya, alam niyang siguradong sigurado na siya sa dalaga. Wala rin naman siyang planong pakawalan ito sa mga kamay niya, kahit na minsan ay nakakaramdam siya ng kakaiba sa lahat ng mga ikinikilos ni Nanette sa harapan niya. Gusto niya na nga sanang umamin dito sa tunay na estado ng buhay niya at sa kalagayan niya, pero nang dahil sa biglaang pagbabago ng ugali ni Nanette, para bang nagdadalawang isip pa siya kung aaminin niya nga bang tunay na kalagayan niya sa dalaga o ano. Paano kung nagbago ang isip nito sa kanya? I like you so much, Nanette.
Aniya nang muli niya itong inaya na makipag-dinner sa kanya sa mga sumunod na linggo na pinagbagyan naman ni Iris. Kung manliligaw ba ako sa'yo, sa tingin mo ba may pag-asa nga ba tayong dalawa? Alam mo na, gustong gusto talaga kita. Seryosong seryoso naman talaga ako sa'yo. Of course! Sagot agad ni Iris sa kanya na hindi man lang nagdalawang isip sa sinabi niya. Naglahad ito ng kamay sa harapan niya dahilan upang bumaling siya ng tingin sa kamay nitong nakalahad na ngayon sa harapan niya. Alam mo naman kung gaano kong katagal na hinihintay ang pagkakataong to, Greg, hindi ba? Of course, I wanted you. Tulad mo, ikaw lang din ang hinihintay ko na mag-propose sa akin ng ganito. So, wala nang panahon pa para tanggihan ka. Nakangiti niya pang dagdag. Walang ibang nagawa si Greg kung hindi ang ngumiti bago niya hinawakan ang kamay ni Iris. Nang tumagal pang ilang minuto, doon lang nagpasya si Iris na alugin ang kamay niya. Wala tuloy ibang nagawa si Greg kung hindi ang kunot ang bumaling ng tingin sa kanya, kahit na may ngiti pa rin sa labi niya habang nakatitig sa dalaga. Where's the ring, Greg? What ring? Kuryosong tanong ni Greg sa kanya na ikinapanis ang ngiti niya. I was just asking you kung papayag ka ba talaga na manligaw ako sa'yo, Nanette. And I said yes, so where's the ring? Tanong ni Iris na bahagya pang umangat ang kilay ng dahil sa sinabi nito. Don't tell me umaamin ka sa akin nang wala ka malang hinahandang singsing na ibibigay sa akin ngayon. Just like what I said, I was just asking for your permission muna, Nanette. Dadaan din tayo sa daang tinutukoy mo. So chill ka lang muna. Natatawa niyang biro na hindi naman ikinabago ng reaksyon ni Iris sa harapan niya. Medyo malayo pa para mag-propose ako sa'yo. Ang sabihin mo lang, wala kang maipresentang singsing sa akin. You're rich, right? At nakatira ka sa ibang bansa. So why are you so kuripot? Talaga bang matipid ka at kuripot ka? Hindi naman sa ganun, Nanette. Sagot ni Greg sa kanya nang may ngiti pang nakaukit sa labi na inismera naman ng dalagang nasa harapan niya. And hindi mo ba naaalala na hindi ka fan ng jewelries? What? You told me before na hindi ka fan ng jewelry. Ikaw na rin mismo nagsabi sa akin na hindi ka makakapayag na mag-uwi ako ng alahas para sa'yo. Sinabi mo rin sa akin na hindi ako allowed na magregalo sa'yo ng kahit na anong bagay dahil sinabi mo rin na hindi ka naman materialistic na tao. Saad niya na ikinabago ng timpla ng mukha ni Iris. Now, what's the matter? Nagbago na ba ang isip mo or nakalimutan mo lang? Alam mo? Tanong ni Iris sa kanya bago niya binawi ang kamay sa pagkakahawak ni Greg. Forget about it. Mas lalo lang hahaba ang diskusyon natin kung ipapaalala mo pa sa akin lahat ng sinabi ko sa'yo noon. Aniya pa. Nang dahil sa narinig mula sa sinabi ng binata, ay tila ba tuluyang nag-ibang timpla ng mood ni Iris ng mga oras na yon. Kahit na may 20 minutos pa lang silang nag-uusap ni Greg, nagdesisyon na siyang magpaalam dito upang bumalik na sa trabaho. Hindi na rin naman nag-aksaya pa si Greg ng panahon na sumabay kay Iris dahil ang hotel na pinagtatrabahuhan nito ay siya mismo ang nagpapatakbo. Sa katunayan nga ay umuwi siya ng Pilipinas para asikasuhin ang hotel na yon. Hindi niya naman inaasahan na doon din nagtatrabaho ang dalaga kaya naman natitiyak niyang mas lalo lang din siyang mapapalapit sa dalaga nang dahil sa mga nangyari. Hindi talaga ako makapaniwala sa'yo. Saad ni Iris bago siya pabugnot na pumasok sa taxi kung saan siya nagdesisyong umupo. Mayaman ka, hindi ba? At nakatira ka naman sa ibang bansa. How come na hindi ka man lang makabili ng kotse sa pag-uwi mo rito? Talagang taxi, Greg? Are you serious? Bakit ka ba galit, Nanette? Kunot noong tanong ni Greg sa kanya nang hinihingal itong naupo sa tabi niya pagkatapos siyang tulungan ng driver na maipasok sa taxi na nirentahan nila ng gabing yon. Hindi rin naman ako magtatagal sa bansang to at isa pa, gastos lang ang pagbili ng sasakyan, hindi ba? Ikaw ang nagsabi nun kaya bakit ganito ka na lang kaumusta ngayon? Tanong niya pa. Sinubukan niyang tumawa upang maibsan man lang ang galit ni Iris, ngunit mukhang wala namang magawa ang pagtawa niyang yon para lang umayos ang mood ng dalagang kasama niya. Hindi niya sukat akalain na ganitong ugali ni Nanette sa personal gayong hindi naman ito ganito makitungo sa kanya noong mga panahong sa email pa lang sila nag-uusap. Tama nga bang inakala niya noon na social climber talaga si Nanette? Bakit magbabagong pakikitungo nito sa kanya gayong tanggap naman siya nito noon sa kung anong meron siya noon? Hindi niya alam pero tila ba nagbagong ugali ng dalaga simula nang mahak ang account nito. Ito pa rin ba ang dalagang nakilala niya noon o... I'm sorry,
Biglang saad ni Iris nang makita niyang nagbago ang titig ni Greg sa kanya. Siyempre natatakot din siyang mabuko sa ginagawa niyang pagpapanggap bilang si Nanette. Ano, kung alam lang niyang talaga na mauuwi sa ganitong lahat, di sana nung una pa lang ay mas pinili na lang niya na basahin ng buo ang kung anumang napag-usapan ng pinsan niya at ni Greg noon. Stress lang siguro ako sa trabaho kaya medyo nakakalimutan kong tungkol sa napag-usapan natin nun. Of course, babae rin ako, Greg. Siyempre gusto ko rin naman ng mamahaling regalo galing sa'yo. Kung magbibigay ka, thank you. Kung hindi naman, okay lang. Ang akala ko talaga alam mo ang tungkol sa bagay na yon. Aniya bago nangiti pang ipakita kay Greg na nadismaya siya ng dahil sa nangyari. Pasensya ka na talaga. Huwag ka mag-alala dahil gagawin ko naman ang lahat na makakaya kong gawin para lang baguhin ang ugaling meron ako ngayon. Hindi mo naman kailangang magbago dahil tanggap naman kita sa kung ano ka at anong ugali mo, Nanette. Sagot pa ni Greg sa kanya, dahilan upang bumaling siya ng tingin dito. Alam ko at naiintindihan kita, Nanette. Ikaw ang nagturo sa akin na gawin ang bagay na yon. Ibinabalik ko lang sa'yo lahat ng mga ipinaramdam mo sa akin nun. Aniya pa na malungkot na lang nanginitian ni Iris. Sa katunayan ay wala naman talaga siyang interes kay Greg nung una niyang makita ito. Oo, ginusto niya makita ito ng personal dahil aminin niya man o sa hindi ay gwapo naman talaga ito. Lahat ng mga lihim niyang interes sa binata noon ay napalitan ng dismaya nang makilala niya ito sa personal. Hindi niya alam kung dahil ba talaga ito sa kapansanan ng binata o sadyang nawalan lang siya ng interes dito dahil palaging si Nanette na lang at si Nanette ang binabanggit nito sa tuwing bumubuka ang labi niya. Hoy, Iris! Agad na nangunot ang noon ni Iris bago siya bumaling kay Janet nang kalabitin siya nito. Dahil nga sa isang hotel siya nagtatrabaho, dapat lang talaga na nakangiti siya kung bumati sa mga taong nakakasalamuha niya. Hindi niya nga maintindihan kung paano siyang natanggap sa hotel na yon, gayong medyo suplado siya kung titingnan mo sa unang tingin. Ano na naman? Tanong niya bago siya nagdesisyong magpatuloy sa ginagawa niyang trabaho. Alam mo, Janet, marami akong problema ngayon. Problema sa pera, pamilya, trabaho. Lahat halos ng problema sa mundo, problema ko na. Kung wala ka masasabing matino dyan, manahimik ka na lang. Ito naman masyadong OA. Angil lang kaibigan niya na inismera niya na lang. Lumapit pa ito sa direksyon niya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mag-angat ng kilay dito. Phil, yung lalaking kasama mo kaninang pumasok dito, diba? Kamusta? Boyfriend mo ba yon? Ano naman ngayon sa'yo? Ano ka ba, Iris? Tinatanong ka ng maayos. Singhal nito bago mapaglarong bumaling ng tingin sa kaibigan. Mukhang jackpot ka sa lalaking yun ah. Kanina lang nakita ko siyang pumasok sa lobby. May mga kasama siyang lalaki habang naglalakad sila papasok sa elevator. Nakita ko ang ilan sa mga manager natin na yumuko rin sa kanya. Kaya hindi ko tuloy na iwasang magtaka. So? Anong so? Galit nitong tugon na hindi naman kinibo ni Iris. Kung yumuko sa kanya yung mga manager natin dito, isa lang ibig sabihin ng bagay na yon. Ano? Na may mataas siyang posisyon sa hotel na to? Patanong nitong sagot bago niya siniko sa tagiliran si Iris na ikinakunot lang na noon ito. Ano ka ba naman, Iris? May 2 taon ka na nagtatrabaho sa hotel na to. Ni hindi mo malang ba alam ang tungkol sa bagay na yon? Alam mo, Janet, ilusyon mo lang lahat ng yan. Sagot niya sa kaibigan na ikinakunot naman ang noon ito. Imposibleng may malaking posisyon dito si Greg, okay? Phil-am siya. Nothing special, okay? Ni hindi niya nga ako mabilhan ng singsing. Magmay-ari pa kaya ng hotel? Yun ay opinion ko lang naman, Iris. Pero hindi naman imposible yung sinasabi ko, diba? Saad nito. Nagpatuloy lang si Janet sa pagkukwento kay Iris, habang si Iris naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy sa trabahong tinatapos niya. Hindi naman niya alam kung bakit pero tila ba nawala sa konsentrasyon pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa sinabi ni Janet. Ang sabi niya ay wala namang imposible sa sinabi niya. Paano nga kaya kung totoo lahat ng yon? Sa kabilang banda ay nagpatuloy lang si Nanette sa pagtatrabaho sa coffee shop na pinagtatrabahuan niya. Minsan ay umi-extra siya sa kantina ng tiyahin ni Meredith kaya naman kahit na papaano ay may naaabot naman siya sa mga magulang ni Arturo at ni Iris. Kung tutuusin ay responsibilidad ni Iris ang pamilya niya, lalo na siya ang anak ng mga magulang niya at siya lang ang may pinakamagandang trabaho sa kanila ng mga pinsan niya.
Kaya naman minsan ay hindi niya naiiwasang mapaisip na lang. Sa loob halos ng 4 na buwan, hindi na rin naman siya nagdesisyon pang maghintay sa muling pag-i-email sa kanya ni Greg. Ni hindi na nga siya umasa na babalikan siya nito, kaya naman kahit na papaano ay nakakatulong pa rin sa pag-move on niya ang pagkawala ng presensya nito sa buhay niya. Marahil nga ay may masama siyang hatid kaya tuluyang pinutol na ang langit ang koneksyon niya sa lalaking yon. Ganon naman talaga sa buhay, hindi ba? Kapag alam ng Diyos na makakasama sa'yo ang taong yon, hindi na siya nagdalawang isip pa na tatanggalin niyon sa buhay mo. Na kahit na gaano mo siyang kagusto, wala kang ibang magagawa kung hindi ang lumayo rito. Sa bagay, nawalan siya ng oras sa pamilya at trabaho niya simula nung magkakilala sila ni Greg sa dating site na yon. Kaya naman, marahil ay yun na rin siguro ang dahilan kung bakit siya tinuluyang pinutol sa landas niya. Hanggang ngayon ay buo pa rin sa alaala niya kung ano man ang napag-usapan nila noon. Kaya naman, minsan ay hindi na lang niya naiiwasang magbalik tanaw na lang. Hanggang pagbabalik tanaw na lang naman ang kaya niyang gawin dahil gustuhin niya manghanapin ng binata ay hindi niya rin naman magawa. Sino ba siya? Baka nga itulak pa siya nito palayo kung maisip niya man na hanapin ito gayong nakakatiyak na rin naman siya sa sarili niya na hindi na interesado sa kanyang lalaking yon. Si Greg pa rin ba? Tanong ni Meredith na magkaroon sila ng libreng oras sa mga sandaling yon. Come on, Annette. May 4 na buwan nang nakakalipas hindi ka pa rin ba makamove on sa kanya? Hindi naman ganun kadali mag-move on, Mer. Alam ko. Sagot nito sa kanya na hindi niya naman kinibo. Alam ko kung gaano kahirap. Pero Nanette, pwede bang kahit na ngayon lang unahin mo naman muna ang sarili mo? Maraming lalaki dyan Kung hindi ka gusto ng lalaking yon, at kung wala na talaga siyang balak na balikan ka, then hayaan mo siya. Huwag mo nang panghinayangan ng isang lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang sayangin ng oras mo. If I were you, ibabaon ko talaga sa limot ang lalaking yon. I swear. Aniya. Marami pa siyang dinagdag na hindi naman kinibo ni Nanette. Marahil ay tama siya. Kung silangang talaga ang para sa isa't isa, silangang talaga. Baka nga naman ang tadhana pa ang gumawa ng paraan para lang muling maglapit ang landas nilang dalawa. Kung silangang talaga ang itinadhana sa isa't isa, hihintayin niya na lang siguro na ang mismong tadhana ng gumawa ng paraan para muling mag-cruise ang landas silang dalawa. Nabanggit sa akin ni Janet last time na maganda raw sa Amerika. Saad ni Iris habang nakangiting nakatitig sa strawberry frap na kanina niya pang pinagmamastan at pinaglalaroan. Alam mo, Greg, napapaisip lang ako. What if dalhin mo ko ron? Kapag ikinasal na tayong dalawa, bumalik na lang tayo ron. Isa pa, ayaw kong ikasal dito sa Pilipinas. I don't know, pero pangit ikasal dito. Lahat halos sa mga kaibigan ko sa trabaho kung hindi sa Amerika kinasal naman sa Germany. Ako pa nga lang, hindi nakakapangibang bansa kaya I feel like napag-iiwanan na rin nila ako. Wala namang ibang nagawa si Greg kung hindi ang ngumiti bago niya kinuha ang kamay ni Iris kung saan nakasuot ang singsing na ibinigay niya rito nang sandaling mag-propose siya ng kasal rito nung nakaraang linggo. Oo, kasal. Bukod kasi sa atat na rin si Iris na magpakasal sa kanya, hindi na rin naman siya nagdalawang isipan na mag-propose rito. Sa katunayan nga, promise ring lang sana iyon, ngunit nang inakala ni Iris na totoong kasal na ang gustong mangyari ni Greg, hindi na rin naman siya kumibo pa. Sa bagay ay sigurado na rin naman siya sa dalaga kaya para saan pa ba kung paghihintayin niya pa ito ng ilang taon? Hayaan mo, kapag nakabalik ako sa US, aasikasuhin agad natin yung visa mo. Doon na rin tayo gagawa ng sarili nating pamilya kung gusto mo. Pangako nito sa kanya na sa halip na sagutin ay nakangiti na lamang na tinanguan ni Iris. Wala naman talaga sa plano ni Iris ang magpakasal sa baldadong binata na yon. Pero kung yun lang ang tanging paraan para lang magkaroon siya ng green card at nang madala siya ng binatang yon sa Amerika ay gagawin niya lang alang-alang sa pangarap na meron siya para sa sarili niya. Minsan niya na rin ipinangako sa sarili niya na sa oras na maging US citizen na siya sa bansang yon, hindi na siya magdadalawang isip pa na makipaghiwalay kay Greg. Kay Greg na kung tutuusin ay hindi niya naman talaga minahal kahit nakatiting lang. Bakit nga pala simula nang dumating ka rito, palagi ka na lang nagsistay dito sa hotel namin? Tanong ni Iris ang sandaling ihatid niya sa kwarto niya sa panghuling palapag ang binata. Ni minsan ba hindi ba pumasok sa isip mo na manirahan sa ibang lugar? O kahit na mangupahan man lang? Kasi alam mo Greg, sobrang laki ng gastos mo kung dito ka na lang nang dito titira at magpapalipas ng gabi. Wala namang problema sa pera, Nanette.
Sagot niya sa dalaga na lihim na tong inismaran habang patuloy siya sa pagtulak sa wheelchair ng binata. Kaya ko namang gumastos basta nakikita kitang maayos sa trabaho mo. Okay na ako ron. Puro ka na lang bola. Singal naman ni Iris na tinawanan niya na lang. Nang sandaling mabuksan na ni Iris ang pinto ng kwarto niya sa hotel na yon, hindi na siya nagdalawang isip pa na ipasok doon ang binata. Mauna na ako sa'yo at marami pa akong gagawin sa baba. Text mo na lang ako kapag may kailangan ka. Good night. Good night, Annette. Sagot pa ni Greg bago ngumiti at tuloy ang hinatid ng tingin ng dalaga na lumabas na sa kwarto niya. Nang makumpirmang wala na sa labas ng pintuan ng kwarto niya si Iris, doon lang nagdesisyon si Greg na umalis sa pagkakaupo sa wheelchair na maghapon niya yatang inupuan bago siya nagdesisyong maglakad patungo sa Bar Island upang manguha ng wine na pwede niyang inumin para sa gabing yon. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang sakit. Naigagalaw naman niya ng maayos ang mga paa niya at wala naman siyang problema sa mga yon. Nung una ay nagsinungaling siya sa email niya kay Nanette na dadaan siya sa physical therapy. Sinabi na lang yon dahil gusto niyang malaman kung talaga nga bang tanggap siya ng dalagang yon. Aaminin niya nung una na medyo nadismaya siya sa naging reaksyon nito nang makita siya nito sa personal. Malayong-malayo kasi ang nakita niyang reaksyon sa dalaga noon na inaasahan niya na nung umpisa kaya naman bahagya pa siyang nakaramdam ng dismaya. Minsan ay napapaisip din siya sa sarili niya dahil para bang iba yung Nanette na nakilala niya sa dating site at yung Nanette na may 5 buwan niya nang nakakasama. Ang Nanette na nakilala niya sa dating site at ang Nanette na may 5 buwan niya nang nakakasama ay magkaibang tao ba talaga o baka naman ang isa sa kanila ay sikreto na siyang nilinin lang nang hindi niya namamalayan. Ang swerte mo sa lalaking yun ha? Puna ni Mildred dahilan upang umismid siya rito. Kamusta? Boyfriend mo ba yon? Kasi kapag nakikita ko kayong magkasama, para bang sweet na sweet kayo sa isa't isa. Oo nga, Iris. Ano bang inyo? Kuryosong tanong naman ng isa. Wala namang iba nagawa si Iris kung hindi ang umisi sa mga kaibigan niya at umiling na lang. Nag-propose siya sa akin ng kasal last month. Oh my gosh, really? Yes, pero wala talaga akong planong pakasalan ng baldadong yon. Aniya dahilan upang magulat ang mga kasamahan niya sa trabaho at kuryosong mapabaling ng tingin sa isa't isa nang dahil sa sinabi ni Iris. Do you guys think na seseryosohin ko ang lalaking yon? Hello, ang taas kaya ng standards ko, no? Kung hindi mo talaga gusto ang lalaking yon, bakit pinapaasa mo lang siya? Tanong ng isa sa sumali sa kwentuhan nila. Nang dahil sa tanong nito ay doon lang unti-unting sumugat ang ngiti sa labi ni Iris. Dahilan upang mapabaling sila sa isa't isa nang dahil sa kuryoso sa mga reaksyong ipinapakita ni Iris sa harap nila. Dahil may kailangan pa ako sa kanya. Aniya sa maliit na boses sa takot na baka may makarinig sa kwentuhan nila. Hindi pa ako tapos dahil may kailangan pa ako sa kanya. Siya lang ang kailangan ko para magkaroon ako ng green card sa US. Hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko sa kanya, hindi ko siya hihiwalayan. Aniya pa bago ngumisi. Sa ngayon ay nagugulat ng mga kaibigan niya. Gold digger o social climber man kung tawagin ng iba, wala na siyang pakialam doon. Sa katunayan ngay wala naman talaga siyang pakialam sa opinyon ng iba sa kanya. Ni minsan ay hindi na siya nagkaroon ng interes na bigyan ng atensyon ng tingin ng iba sa kanya dahil para sa kanya, wala nang mas importante pa kung hindi ang makuha lahat ng gusto niya. Sa hotel, sa tuwing hindi nakaharap si Greg, panay siya sa pagtanggi na may relasyon silang dalawa ng baldadong yon. Ganoon din ang ginagawa niya sa tuwing may magtatanong sa estado nilang dalawa ng lalaking kasama niya sa tuwing pupunta at kakain sila sa labas. Aaminin man ni Iris o hindi ay napipiko na siya sa paulit-ulit na pagtatanong ng mga ito. Wala rin naman siyang ibang magawa kung hindi ang tumanggi sa tuwing wala si Greg at umamin naman sa tuwing nakaharap ito sa mga taong nagtatanong sa relasyon nilang dalawa. Lahat halos sa mga kaibigan niya ay napapangiwi na lang sa tuwing makikita nila kung gaano siyang kaalaga kay Greg sa tuwing nakaharap ito sa kanila. Alam kasi nila kung ano talagang balak ni Iris. Hindi rin naman nila magamang umamin kay Greg dahil natatakot din naman sila sa dalaga. Stay strong sa inyo, sir. Saad ni Mildred bago niya binigyan ng isang seryosong titig si Iris na pinanlakihan lang nito ng mata. Napansin naman niya ni Greg ngunit sa halip na magtanong sa dalaga ay nagdesisyon na lang siyang manahimik. Alam niya at hindi naman siya ignorante para lang hindi malaman ang tungkol sa mga ginagawa ni Iris sa kanya. Sa totoo nga lang ay nag-iba na ang tingin niya dito lalo na sa mga kilos na ipinapakita nito sa kanya.
Hindi siya tanga tulad ng pagkakakilala nito sa kanya. Kaya naman alam niya sa sarili niyang pinaglalaruan lang siya ng dalaga. Kaya nga ba siya nito pinapaikot sa kadahilan ng gusto lang nitong mangibang bansa? Iyan bang dahilan sa kung bakit ginusto niyang makipagkaibigan kay Greg para lang makuha ang mitiin niyang yon? Gusto niyo po bang paimbestigahan siya, sir? Tanong ng tauhan niya habang nakatitig sila kay Iris na ngayon ay seryosong nakatayo sa gilid ng koridor habang may kausap na paniguradong isa sa mga kaibigan niya. Pwede ko po kayong bigyan ng reports tungkol sa kanya kung kinakailangan po. Ako na pong bahalang humalugog sa lahat ng mga files na meron siya. Hindi na kailangan, Gilbert. Ako nang bahala ron. Sagot ni Greg sa kanya na ikinatango naman ito. Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy lang ang ganoong trato nila sa isa't isa. Halos ikahiya siya ni Iris dahil sa kalagayan niya, lalo na sa tuwing wala siya, kaya naman halos pagtinginan si Greg ng mga empleyado niya sa tuwing dadaan siya sa lobby kung saan madalas na huminto at makichismis ang fiancé niya. Anong problema, Candice? Tanong niya sa head na naroon dahilan upang bumaling ito ng tingin sa kanya. Dahil ba ito kay... Huwag po kayong mag-alala, sir. Binalaan ko na sila. Kapag hindi sila sumunod sa akin, tatanggalin ko sila. Sagot nito na marahan niyang tinanguan. Wala siyang ideya sa kung ano man ang plano ni Nanette. Kung dahil ba ito sa green card at visa na gusto nitong makuha mula sa kanya, tingin niya ay hindi na dapat pang umasa si Nanette sa mga bagay na yon. Sa oras kasi na malaman niyang ginagamit lang siya ng dalaga, hindi talaga siya magdadalawang isip na makipaghiwalay rito, kahit nagaano niya pa itong kamahal. Nanette, anong ginagawa mo? Tanong ni Arthur nang sumugod siya sa kwarto ng pinsan. May ginagawa ka ba? May iutos sana ako sa'yo ngayon. Umalis si Nanette sa pagkakahiga sa kama niya bago inosenteng bumaling ng tingin sa pinsan. Wala namang kuya, ano pang iuutos mo? Puntahan mo si Iris ngayon sa trabaho niya. Kailangan ko ng pambayad sa tubig ngayon. Kung hindi tayo makakabayad ngayong araw, mapuputulan na tayo. Singal nito. Pero, aniya sa nanginginig na tono nang maalala niyang banta ni Iris sa kanya na wag siyang pupunta sa trabaho niya para lang sa mga ganoong klase ng dahilan. At lalo na kapag mismong si Nanette ang pinapunta nila. Ayaw ni Iris na nagpupunta ako sa trabaho niya, baka magalit na naman siya sa akin at mag-away na naman kaming dalawa. Mas natatakot ka pa talaga sa babaeng yon kaysa sa akin, Nanette? Galit nitong sambit na ikinayuko niya na lang. Sabihin mo sa akin kapag binugahan ka na naman niya ng apoy, ako ang haharap sa kanya. Sa ngayon ay pumunta ka muna sa kanya at nang sa ganon ay maibigay niya na yung pera na pambayad sa water bill. Bili nito rito bago lumabas ang kwarto niya. Dahil nga utos ng kuya niya, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang sumunod. Sa katunayan nga lang ay wala talaga siyang ideya sa kung saang hotel man nagtatrabaho si Iris. Mahigpit niyang bilin nito noon na huwag pupuntahan si Nanette sa hotel na yon dahil natatakot siya na baka pagkamalan siyang siya si Iris ng mga kaibigan niya. Isa iyon sa mga bagay na kinaaayawan ni Iris, ang maipagkumpara silang dalawa dahil nga sa magkamukha sila kaya naman kabilin-bilinan niya kay Nanette noon na huwag babalaking pumunta roon. Ngayon na naroon siya sa harap ng building, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tumuloy na lang sa paglalakad papasok. Kahit na aminin niya man o sa hindi, ay kinakabahan na siya sa magiging reaksyon ni Iris sa oras na malaman nitong naroon siya. This is it, Nanette. Tanggapin mo na lang ang apoy ni Iris. Aniya sa sarili bago niya hinawakan ang puting balabal na nakabalot sa leeg niya bago siya nagdesisyong pumasok sa loob. Hindi siya sigurado sa address na pinuntahan niya kaya naman bago pa man mapahiya, hindi na siya nagdalawang isipan na dumiretso sa front desk upang doon na magtanong. Kung hindi lang dahil sa brochure na nakita niya sa kwarto ni Iris, baka hindi niya na natagpuan pa ang hotel na ito at baka siya na rin ang tumatanggap sa lahat ng mga singal ng kuya niya ngayon. Ikaw ang katulong nila Iris, hindi ba? Tanong ni Mildred nang aksidente niyang makita si Nanette na naroroon. Agad naman na nangunot ang noon ni Nanette nang dahil sa narinig bago siya nagtatakang bumaling sa babaeng yon. Sa halip na humingi ng paumanhin ay wala itong ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kanya na hindi niya naman ginantihan. Marahil ay wala talaga itong alam sa pamilya nila o baka naman katulong lang talagang pakilala ni Iris sa kanya sa lugar na yon. Nasa taas si Iris kasama yung boyfriend niya. Ipapatawag ko na lang siya sa line para sabihin nandito ka. Sa ngayon dun ka muna sa sofa na naroroon. Tatawagin na lang kita kapag pababa na siya. Bili nito sa kanya na marahan niyang tinanguan at sinunod na nga ang payo nito sa kanya.
Nang dahil sa init na nararamdaman mula sa mataas na sikat ng araw sa labas, hindi na siya nagdalawang isipan na hubarin ang puting balabal na suot niya at agad itong nilagay sa lamiseta na naroroon. Tulad nga ng sinabi ni Mildred, siya na nagdesisyon na tumawag kay Iris sa kabilang linya upang iparating sa kanya na naroroon ang katulong nila sa bahay para lang makita siya. Nung unay may ngiti pa sa labi ni Iris nang sinagot niya ayon, ngunit nang malaman niya kay Mildred na naroroon ang katulong nila, which is si Nanette, doon siya kinilibutan sa takot at sobrang kaba. Hindi ba't sinabi ko sa kanya na huwag pupunta rito? Angil niya bago tuluyan pinatay ang tawag. Halos mapatalon pa siya na makita niya si Greg na kunot noong nakamasid sa kanya nang bumaling siya ng tingin dito. Oh, Greg, maayos na ba yung paa mo? Hindi na kumikirot. Sagot nito sa kanya bago niya inibang usapan. Bakit ganyan ang mukha mo? Sinong tumawag sa'yo? Sa lobby lang, may naghahanap kasi sa akin sa baba. Naghahanap ng pambayad sa bills kaya aniya bago nagkibit ng balikat at bumunot ng pera sa wallet niya. Katulong lang yun, huwag kang mag-alala. Baka inutusan na naman ni kuya na pumunta dito para hingin yung bayad sa tubig. Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Greg kung hindi ang bumuntong hininga na lang at ilang segundo lang lumipas ay muli ulit itong nagsalita. Gusto ko makilala ang buong mong pamilya, Nanette. Anito na ikinatigil niya. Malapit na tayong ikasal. Plus engaged na tayong dalawa. So dapat lang talaga na makilala ko ng buong mong pamilya. You sure? Natatawang tanong pa ni Iris bago napakamot sa ulo. Tingin ko hindi pa ngayon ang tamang panahon para dyan, Greg. At kailan naman ang tamang panahon kung ganon? Kunot noon itong tanong na hindi niya kinibo. Sa huli, wala nang iba nagawa si Greg kung hindi ang hayaan si Iris na maglakad palayo. Dahil halata naman sa itsura ng dalaga na nagmamadali na ang talaga ito. Nangako naman ito na paplanuhin nila ang tungkol doon mamaya. Kaya naman hindi na rin naman siya nagdalawang isip pa na pakawalan ang dalaga. Sa kabilang banda ay galit ang rumihisto sa mukha ni Iris nang sandaling makita niya si Nanette na tahimik lang na naghihintay sa lobby. Bahagya pa itong napatayo sa harapan niya bago tinanggap ni Nanette ang pagbato ng pera ni Iris sa mismong mukha niya. Nang dahil sa ginawa ni Iris, nakuha niyang atensyon ng lahat. Maging ang ginawa niya kay Nanette ay hindi nakatakas sa mata ng ilan sa kanila. Kaya naman, may ilan pa ang lihim siyang hinusgahan mula sa malayo. How many times do I have to tell you na wag kang pupunta rito kahit na anong mangyari, Nanette? Bobo ka ba talaga at sobrang hirap para sa'yo intindihin ang bagay na yon? Iris, inutusan lang naman ako ni Kuya na... Tanga! Sigaw ni Iris sa kanya. Bago niya galit na hinawakan sa braso si Nanette at kinaladkad palayo, dahilan upang maiwan nito ang balabal na dala niya kanina na naroon sa lamiseta. Uminto sila sa paglalakad nang maihatid niya sa labas si Nanette at patulak na binitawan na ikinaatras naman ito. Sa susunod na uulitin mo to, hindi na talaga ako magdadalawang isipan na palayasin ka sa bahay. Naiintindihan mo ba ako? Dagdag pa niya bago siya umismid at nagmamadaling tumakbo papasok sa loob. Wala namang iba nagawa si Nanette kung hindi ang tahimik na lang na maglakad palayo. Nasa bahay na siya nang maalala niya ang balabal na naiwan niya sa lamiseta ng lobby ng hotel nila Iris. Hindi na rin naman siya nagdesisyon pang balikan niyon dahil natatakot siya sa mga banta ni Iris. Alam niyang totohanin nito lahat ng banta nito sa kanya kaya naman hindi na siya nagdalawang isipan na sundin na lang ang sinabi nito kanina. Pagbalik ni Iris sa taas ay agad na nangungunot ang noon ni Greg habang nakatitig sa kanya. Bakas kasi nakabado ito at halatang galit kaya naman tulad ng tinanong niya kanina, ito ulit ang sinagot niya rito nang tinanong niya. That was just my maid, Greg. May pinabigay lang ako sa kapatid ko. Pagod nitong sambit bago siya nagpaalam sa binata at nagpatuloy na sa duty niya. Noong mga oras na yun ay nagdesisyon silang dalawa na pag-usapan na lang sa dinner table nila sa susunod na araw ang tungkol sa pamamanhika ni Greg sa mga magulang at kapatid niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba excited din siya na makausap ng personal ang katulong ni Nanette na madalas niyang banggitin dito sa tuwing mag-uusap sila. Walang kaide-ideya si Greg na ang katulong na tinutukoy ni Iris mula noon hanggang ngayon ay ang babaeng may ilang buwan niya na ring hinahanap noon pa man. Ano kayang mararamdaman niya sa oras na malaman niyang iba ang katauhan ng Nanette na nagpapanggap sa kanya ngayon? Sir? Walang iba nagawa si Greg kung hindi ang kunot noong bumaling sa isang intern na sinadya pang habulin ng distansya nilang dalawa. Agad na nangunot ang noon niya ng sandaling iabot nito sa kanya ang isang puting balabal na tinanggap niya naman at kunot noong pinagmasdan to.
Ano to? Naiwan po yan ng girlfriend niyo sa lobby nung isang araw. Inutusan po ako ni Ma'am Mildred na personal na iabot sa girlfriend ninyo yung balabal na yan, pero since nandito na po kayo sa inyo, ko na lang po iaabot. Nito bago nagpaalam na umalis. Dahil nga may duty pa si Iris sa mga oras na yon, nagdesisyon na lang si Greg na mauna na sa restaurant na napagkasunduan nila kung saan nga ba sila magkikita. Habang naghihintay sa upuan niya sa mesang kinuha nila, hindi niya naiwasang pagmasdan ng balabal na yon. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba pamilyar sa kanyang puting balabal na yon. Para bang nakita niya iyon sa kung saan. Hindi niya lang maalala, kaya naman pala isipan niyan talaga sa kung saan nga ba niya nakita ang balabal na yon. Sorry, traffic kanina. Bungad agad ni Iris sa kanya bago ito peking humalik sa pisngi niya at agad na naupo sa bakanting upuan na nasa harap niya. Nag-order ka na ba, Greg? Grabe, hindi ako nag-lunch kanina kaya ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Sana nakapag-order ka na. Alam ko kasi hindi na ako tatagal kung paghihintayin pa nila tayo ng kalahating oras para sa order natin. Magkakasunod itong sambit. Walang ibang nagawa si Greg kung hindi ang salubungin ng tingin sa kanya ni Iris bago niya inabot sa dalagang puting balabal na ibinigay sa kanya ng isa sa mga baguhan niyang empleyado kanina. Wala namang iba nagawa si Iris kung hindi ang unti-unting bumaling ng tingin sa puting balabal na iniabot sa kanya ni Greg na hindi niya naman tinanggap. Ano yan? Naiwan mo raw sa lobby ng isang araw. Inabot lang sa akin ng staff sa hotel. Sa'yo raw yan kaya tinanggap ko na. Ani sa seryosong tono dahil ano pang bahagya pang matawa si Iris. What's funny? Sa ilang buwan nating pagkakakilala, hindi mo pa rin ba ako kilala? Natatawa niyang saad na ikinataas ang kilay nito. Hindi ako gumagamit ng ganyan. Masyado yung malayo sa fashion style ko. Kaya baka nagkakamali lang yung intern na nagbigay sa'yo niyan. Si Mildred na mismo nagsabi na sa'yo to, Nanette. Ay nako, nagkakamali lang siya kung ganon dahil hindi akin yan, Greg, okay? Nito na ikinabuntong hininga niya na lang bago niya tuluyan kinuha ang balabal na yon. Ano na? Nakapag-order ka na ba? Walang ibang nagawa si Greg kung hindi ang seryosong tumango sa kanya at sumagot na lang sa lahat ng katanungan niya. Habang nakikinig sa mga rants ni Iris sa buong maghapon niya, hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryoso sa kung sino nga ba ang nagmamay-ari ng balabal na yon. Ang sabi ng security guard na nakausap niya kanina bago siya dumiretso dito, ay nakita niya raw na suot iyon ng isang babae na pamilyar din sa mga mata niya. Kamukhang kamukha raw ito ng nobya niya, kaya naman doon na siya tila ba nakaramdam ng kuryoso. Kung hindi ito kay Nanette, sino nagmamay-ari ng balabal na to kung ganon? Prepare the CCTV footages. Aniya sa bantay na namamahala ng mga security personnel na humahawak sa mga CCTV recordings ng kabuuan ng hotel. Gusto ko makilala kung sino nga bang nagmamay-ari ng balabal na to. Pagkatapos ang halos kalahating oras sa panonood sa mga footages na nangyari noong araw na yon, hindi kalaunan ay tuluyan na rin nilang nahanap ang nagmamay-ari ng balabal na yon. Halos matigilan at matulala siya nang makitang pamilyar na babaeng kumakausap kay Mildred ng mga oras na yon. Si Greg na mismo ang nag-zoom in sa kuha na iyon dahil ng una ay hindi pa siya makapaniwala sa nakita niya. Nung makumpirma niya ang kahawig na kahawig ng babaeng yan si Nanette, doon tila ba dumagundong ang kaba sa puso niya. Kitang-kita niya rin sa monitor kung paanong sinalubong ng nobya niya ang babaeng yon sa kabilang bahagi ng area na yon at halos umuwang ang labi niya nang sandaling batuhin ito ng perang mukha ng babaeng yon. Bakit sila magkamukhang dalawa? Kakambal ba ng nobya niya yon? Paano kung impostor ang... Pinatawag niyo raw po ako, sir? Tanong ni Gilbert nang sandaling pumasok siya sa loob ng opisina ni Greg. Natagpuan niya ngayon ang boss niya na wala sa sariling nakatayo habang nakatitig sa mga skyscraper na nasa labas ng bintana ng opisina niya. Nang marinig ang boses ng tauhan niya, doon lang nagdesisyon si Greg na bumaling ng tingin kay Gilbert na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa harap ng mesa niya habang naghihintay sa iuutos niya rito ng mga oras na yon. Gusto kong imbestigahan mo ang girlfriend ko. Alamin mo kung anong background info niya. Sinong pamilya niya, saan siya nagtapos at ano ang tunay niyang pangalan. Sagot nito na marahan nitong tinanguan. Mga gaano mo katagal matatapos yan? Less than a week, sir. Rush it. Utos nito na muli nitong tinanguan. Gusto ko bago matapos ang linggong to,
malaman mo na kung anong tunay na katauhan ng girlfriend ko. At kapag natapos mo yan, don't forget to withdraw 3 million from my account. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na katauhan ng babae nakita ko sa CCTV. Dagdag pa niya, bago siya bumaling muli sa bintana at umiling sa sarili nang dahil sa labis na dismaya sa nangyari. Hindi niya maipagkakailang dismayado siya ngayon dahil sa dami ng mga buwang lumipas. Bakit ngayon niya lang naisipang paimbestigahan ang nobya niya? Bakit ngayon kung kailan komplikado na ang lahat? Tsaka niya lang malalaman ang tunay na katauhan ng nobya niya? Her real name is Iris Ann Videla. Nakatira siya sa isang malaking bahay malapit sa Santo Tomas. Kasama ang mga magulang niya, Rafael and Teresita. And older brother niyang si Arturo Videla. May pinsan naman siyang nagngangalang Nanette Ramos. Doon tila ba huminto ang mundo ni Greg sa pag-ikot. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba huminto rin ang puso niya sa pagtibok. Nang marinig niya sa private investigator niya ang pangalan ni Nanette sa listahan ng mga kasama ni Iris sa bahay. May galit siyang nararamdaman ngayon kay Iris dahil bakit sa dinami-rami ng pwede niyang gawin? Bakit pagpapanggapang napili nito? Hindi kalaunan ay nagdesisyon na lang si Greg na hanapin ang address ng bahay nila Iris sa lugar na sinasabi ng private investigator niya kanina. Hindi na rin naman niya dinala ang wheelchair niya sa kasabikang makilala ng personal si Nanette. Oo, magkamukha silang dalawa ni Iris. Pero hindi naman siguro niya sasayangin ang pagkakataong yon na makasama niya ang dalaga sa personal, hindi ba? Pakiramdam niya yung daming nasayang na panahon sa kanilang dalawa nang dahil sa nangyari. Kung bakit ginawa ni Iris sa kanilang dalawa yon ay hindi niya alam. Ang tanging importante na lang sa kanya ngayon ay ang makasama at makausap sa personal ang babaeng dapat nung una pa lang ay pinangakuan niya na ng kasal. Habang naglalakad patungo sa malaking bahay na naroon, hindi na napigilan ni Greg ang sarili niya na matigilan, lalo na nung matanaw niya sa bakurang yon ay isang dalagang kahawig na kahawig ni Iris. Basang-basa ng tubig at pawis ang puting bestida na suot nito. Kahit nabakas ang pagod sa mukha nito mula sa paglalaba at pagsasampay ng damit sa sampayang naroroon. Kahit na papaano ay lumilitaw pa rin ang natural nitong ganda. Hindi niya rin may ipagkakailang. Ngayon nakita niya na sa personal si Nanette, doon lang din niya napagtantong sobrang laki ng pinagkaiba nilang dalawa ng pinsan niya. Kung alam niya lang nung una pa lang. Greg? Gulat na tawag ni Nanette nang mamukhaan niya ang lalaki nakatitig sa kanya sa labas ng bakuran nila. Greg, ikaw ba yan? Dagdag pa nito nang makumpirma na tama nga siya, ay hindi na siya nagdalawang isipan na tumakbo palabas ng gate upang salubungin ang tingin ng binata. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Greg nang makita niya na sa wakas ang personal ang dalagang yon. Sa kabilang banda wala namang iba nagawa si Nanette kung hindi ang naggugulat niyang pagmasdan magmula ulo hanggang paa. Kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas, Greg? Tanong ng dalaga sa kanya dahilan upang hindi niya na napigilan ang pagguhit ng luha sa gilid ng mga mata niya. Paanong... Ang akala ko ba hindi ka pa nakakapaglakad? Paano nakakalakad ka na? Hindi pa man nakakasagot si Greg ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang unti-unting lumapit kay Nanette kasabay ng mahigpit na pagyakap sa dalaga na hindi naman ito nilabanan. Greg, I finally found you. Mahina niyang sambit dahilan upang mas lalong humigpit ang yakap ni Greg sa kanya. Maging si Nanette ay hindi na rin naiwasan ng sarili niya maging emosyonal dahil ang buong akala niya ay tuluyan na siyang iniwan ng binatang iyon nang wala man lang paalam. Ang buong akala niya nga ay tuluyan na nitong kinalimutan ng tungkol sa namagitan sa kanila noon. Kaya naman ngayong naririto na si Greg, hindi niya tuloy na iwasang makaramdam ng tuwa at pagluha. Walang ibang nagawa si Nanette kung hindi ang anyayahan si Greg sa loob ng tahanan nila. Mabuti na lamang at walang mga tao ng oras na yun dahil wala ang tiyuhin at tiyahin niya roon. Nasa basketball court naman si Arturo kaya naman natitiyak niyang mamaya pang gabi ang uwi nito. Pasilim na ng mga oras na yon nang pinapasok niya sa loob si Greg. Ang buong akala ko talaga blinak mo na ako sa email na ginamit ko noon. Hindi ka naman kasi nagpaalam. Ang akala ko nga talaga tungkol sa kamatis lang yung ikinatampo mo. Aniya bago mahinang natawa na ikinangiti naman ni Greg. Kamusta ka na nga ba? Ano nangyari sa therapy mo? Iyon bang dahilan kung bakit nakakalakad ka na ng maayos ngayon? Walang problema sa mga paa ko, Nanette. Sagot ni Greg sa kanya na ikinatigil niya. Sinabi ko lang yun sa'yo noon na may kapansanan ako just to test you. Nung mapagtanto ko na
ang personalidad ko ang nagustuhan mo. That's when I decided na umamin na sa'yo. Actually, wala naman talaga akong balak na magpakita sa'yo na ganitong ayos ko. Nung malaman ko sa sekretarya ko na naririto ka, hindi na ako nagdesisyong pumunta rito ng ganitong ayos ko. Ikaw naman, natatawang saad pa ni Nanette na ikinangiti niya na lang. Sa mga buwang lumipas, bakit nga ba hindi ka na nagre-reply sa akin? Alam mo ba na minsan ko na rin inisip na baka ginost mo na ako? Ang sabi nga sa akin ng kaibigan ko, sobrang babaw lang talaga ng pinag-awayan natin. Lalo na kung dahil lang sa kamatis kaya mo ako blinak. That's not about it. Natatawang saad ni Greg bago siya umaya sa pagkakaupo at muling naalala ang tungkol kay Iris at sa ginawa nito sa kanya. Ang totoo kasi niyan. Hindi alam ni Iris kung anong mararamdaman niya ng mga oras na yon. Nasa kalagitnaan kasi sila ng kwentuhan nila Mildred kanina na makita niyang hindi sinasadya sa photo album na nasa phone niya ang litrato niya kasama ng pamilya niya at ni Nanette. Nang bumaba mga mata niya sa puting balabal na nakabalot sa balikat nito sa picture na aksidente niya nakita, doon lang tila bumalik sa alaala niya ang lahat. Posible nga kaya na kay Nanette ang balabal na yon? Buisit! Sigaw niya sabay hampas sa manibela. Nang sandaling maipark ang kotseng ipinahiram ni Mildred sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pa na dumiretso sa loob. Nung una ay halos makahinga siya ng malalim nang makita niyang walang tao roon sa bulwagan. Ngunit nang sandaling makarating siya sa living room ng bahay nila, doon lang siya natigilan lalo na ng malalim at seryosong titig agad ni Greg ang bumungad sa kanya. Greg, anong ginagawa mo rito? Gulat at nangangatal sa takot niyang tanong. Walang ibang nagawa si Greg kung hindi ang bumuntong hininga bago siya nagdesisyong tumayo sa kinauupuan niya. Dahilan upang unti-unting manlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya sukat akalain na kaya palang tumayo ni Greg nang walang kahirap-hirap. Para saan pa ang wheelchair na ginagamit niya sa pang-araw-araw kung kaya niya naman palang suportahan ang sarili niya sa pagtayo na hindi man lang nangangailangan ng suporta. Nakakapaglakad ka? Nagulat ka ba, Iris? Tanong ni Greg sa kanya. Dahilan upang unti-unting manlaki ang mga mata niya sa gulat sa tono ng pananalita nito ngayon sa harapan niya. Oh, bakit nagulat ka? Hindi mo ba inaasahan na malalaman ko kung ano ba talaga ang binabalak mo, ha? Greg, let me explain. Explain na ano? Tanong ni Nanette sa kanya. Dahilan upang bumaling siya sa likuran kung saan nakatayo si Nanette at seryosong nakasandal sa hamban ng pintuan habang nakahalukip-kip na nakatitig sa kanya. Gusto mo mag-explain para saan? Para sa pagpapanggap na ako ay ikaw? Tumigil ka, Nanette. Ikaw ang tumigil, Iris. Dahil bukong-buko ka na. Sigaw ni Nanette sa kanya na ikinatigil niya sa labis sa pagkabigla. Alam mo ba kung anong ginawa mo, Iris? Nanira ka ng buhay ng iba. Nanloko ka. Nanloko ako dahil mahal ko si Greg, Nanette. Nang dahil sa narinig mula kay Iris ay hindi na napigilan pa ni Greg ang matawa, dahilan upang bahagya siyang bumaling dito na animong namumula ng mga mata niya sa labis sa pagpipigil ng luha sa komprontasyong iyon. Alam ko kung anong habol mo sa akin, Iris. Aniya bago siya seryosong bumaling kay Iris na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin sa kinatatayuan niya. Ang akala mo ba hindi makakarating sa akin lahat ng ikinakalat mo sa hotel na pagmamay-ari ko? Ano? Tama ka na naiisip, Iris. Ako ang may-ari ng hotel na pinagtatrabahuan mo. Sagot nito dahilan upang doon na nga tuluyang naliwanagan si Iris sa kung bakit nga ba afford ni Greg na halos ilang buwan na ding tinagal simula nang mag-check-in siya sa hotel na yon. Magmula sa araw na to, tanggal ka na sa trabaho mo. Dagdag pa ni Greg nang dahil sa labis na sama ng loob sa ginawa nito sa kanya. Nang dahil sa pagkabigla at labis na pagkapahiya, wala na rin nagawa si Iris kung hindi ang naluluhang tumakbo palayo sa lugar na yon. Pagkatapos ng komprontasyong yon ay hindi na rin muling nagpakita pa si Iris sa kanilang dalawa. Kaya naman walang ibang nagawa si Greg at si Nanette kung hindi ang ituloy ang kung anumang nasimulan nila noon pa man. Tulad ng ipinangako niya kay Iris noon, tinupad niyang pangako niya sa dalagang iyon kay Nanette na maikasal sa ibang bansa at doon na nga tuluyang bumuo ng sarili nilang pamilya. Hindi kalaunan ay si Nanette ang nabigyan niya ng green card at visa sa halip na si Iris. Sa kabilang banda naman ay walang iba nagawa si Iris kung hindi ang magtago na lang habang lihim na isinusumpa ang pinsan niya na noon pa man ay malaki na ang galit niya para rito. May magagawa nga bang sumpa niya kung matibay ang relasyon nilang dalawa ni Greg?
Ang sabi nila, ang tunay na pag-ibig raw, kahit na gaano man kalaki ang kakulangan nyo sa isa't isa, magagawa nyo pa rin punan ng lahat ng yon kung magiging malawak ang pag-iintindi ninyong dalawa sa relasyong meron kayo. Kung ikaw man ang mapunta sa sitwasyon ni Greg, ano ang gagawin mo? Ang hayaan na lang ang tadhanang gumawa ng paraan? O gumawa ng paraan para lang mabigyan ng leksyon ng mga taong nagbabalat kayo para lang lukohin ka? Ano nga bang kayang gawin ng tiwala mo para sa isang tao? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pinatawag niyo raw po ako, sir? Gusto